So, isingit natin itong Ajurumiyya, inshallah. Na-download nyo naman yung libro, di ba? Yung buksan nyo yung isa, yung Matan al-Ajurumiyya. Yung Matan al-Ajurumiyya. So doon sa umpisa niya, di ba sinasabi, al-kalam. Di ba? Ano yung nauna ba dyan? Ano yung una? Hindi yan, yung isa pa, yung nauna kong pinadala. Kasi yan, paliwanag eh. Meron pang nauna dyan yung al-kalam, yung umpisa niya. So sinasabi, al-kalamu huwa al-lafdu, al-murakkabu, al-mufid. Wala ka palang cellphone, Smile, no? I-print ko na lang din siguro, tama. Maganda siguro print ko, tapos pwede rin kayo magsulat doon sa nakaprint na libro, inshallah. So doon sa umpisa, nakita niyo na? Ha? Nakita mo na isa? Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabu al-mufidu bil-wad'i. Wa aqsamuhu thalathatun, ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. So dito sa umpisa, ang kalam daw, ang speech. Ito daw ay ito ay murakkab at mufidu bil wad'i. Ito raw ay pananalita, na ibig sabihin dito, yung pananalita, ito raw ay al-lafz. Sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah sa kanyang aklat, al-kalamu huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa yuridu bil-kalami huna fi istilahin nahwiyin al-lafdu ma'nahu huwa an-nutku bil-lisani. Sa Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, alam natin na siya ay scholar ng Islam, pero tingnan nyo naman, mayroon siya libro ng grammar. Ibig sabihin, ganito kahalaga ang grammar. Hindi ka magiging scholar kung bobo ka sa grammar. Kasi nakasalalay ng malaki sa grammar ang pag-unawa sa Quran, sa hadith, at iba't iba pang mga kawaid ng relihiyon na ito. Magkamali ka nga lang ng kanina nga may aya ko, inulit ko eh. Yung doon sa Surah Ad-Dukhan may parang nabulol ako, pero binalikan ko siya para may pronounce siya ng tama. Kasi magkamali ka ng pronunciation ng anuman, magkamali ka ng haraka, halimbawa, magbabago yung kahulugan eh. Halimbawa, doon sa isang aya, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha, ang tanging may takot kay Allah, min ibadihi, mula sa mga tao na kabilang sa mga alipin ni Allah, ay ang ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. So ganun yung kanyang harakat. Bukas na natin siguro mapagana yung projector, inshallah. Hanapan pa natin ng cable. Ngayon kung magkamali ka, ang pagbasa mo sa kanya, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Waliyadu billah. Baligtad na magiging kahulugan. Hindi yung ulama ang may takot kay Allah. Si Allah ang may takot sa ulama. So dapat tama yung pagkakabasa para tama ang pagkakaunawa dito, insyaallah. So yun nga, yuridu bil kalami huna fi istilahin nahwiyin al-lafz ma'nahu wa nutku bil lisan. Kapag sinabing speech, ito ay dapat sinasambit ng dila. Kasi sa ganitong paraan naman, unang nabuo sa mga tao ang speech o ang pananalita sa pamagitan ng dila. Bago pa man natuto ang mga tao na magsulat, nakikipag-usap na sila sa isa't isa.
nakikipag-usap na sila sa isa't isa. Si Adan at Eva, nakikipag-usap sila sa isa't isa. Ngayon, technically dito, kung sa ganitong kahulugan, ito, hindi ito kalam. Kasi nakasulat lang eh. Pero kapag binasa ng tao, siya ay nagiging kalam na kasi ito ay nagiging nasa anyo na ng note, ng pronunciation, pagsasalita, kapag ito ay kanyang binasa. Kasi yung pagbabasa, ito yung pakikipag-usap na ng libro, kumbaga, sa tao, sa kanyang binabasa. So ito ay sa ganitong kahulugan inuunawa. Yung murakkab, ya'ni tarkiban isnadiyan tahsulu bihi al-faidatu bikilafil murakkabi tarkiban idafiyan hada laysa bikalamin. Labudda an yakuna tarkiban isnadiyan. So dapat ito ay murakkab, ibig sabihin ito ay matatagpuan sa isang, kumbaga, grupo ng mga salita. Al-mufidu faidatan yusinu as-sukutu alayha walau ishtarata an takuna al-faidatu jadidatan hatta law kana bi faidatin ma'lumatin fala ba'sa yusamma kalaman. Fakharaja bi qawlina al-lafdu al-kitaba. Fal-kitabatu inda nahwiyin laysat kalaman. So ito na nga. Yung mga salita na nakasulat, hindi sila maituturing na speech. Kasi nga parts of speech, di ba? Yung panulat, hindi naman siya speech. So ayon sa mga grammarian, hindi siya speech. Wa kharaja bihi al-isyaratu fal-isyaratu laysat kalaman walau fuhimat. Yung pagturo, kung tutuusin, mufidu bil wad'i, mufidu siya, may kahulugan. O yung kambal, di ba? Hindi naman nagtuturo yung kambal eh. Nagunguso. Ganun sila. Naintindihan natin kapag may tinuturo o may nginunguso yung kambal. Pero hindi pa rin yun speech. Hindi pa rin yun speech. Alam natin yung kahulugan. Pero hindi pa rin yun speech. Dito sa kahulugan ng kalam. Actually, itong kahulugan nito ng kalam, strictly based ito doon sa grammar. Okay? Pero kapag siyempre nagbabasa ka, yun na nga, nalalaman natin, ang Quran, halimbawa yung mushaf binabasa mo, di ba? Kalamullah. Habang binabasa mo yun ay kalam na rin. Yun ay salita ni Allah. So, hindi kasama yung mga pagturo. O kahit ano yung mga karatula. Karatula, di ba? May araw papuntang kanan, may araw papuntang kaliwa. Hindi rin yun speech. Hindi rin yun speech. Kahit merong wad o merong kahulugan, hindi siya speech. Walihada law qulta li insanin waqifin bi isyarati julusin ma'nahu ijlis lakin ma summiya kalaman. Diba merong tao nakatayo, tapos sumenyas ka sa kanya na umupo. Sabi mo sa kanya ganun. Hindi ka nagsalita nun, di ba? Kaya yung ganung senyas, hindi siya speech. Hindi siya speech. Walaw kulta ijlis, pero kapag ikaw ay nagsalita, sinabi mo ijlis, umupo ka, sara kalaman. Ito ay naging pananalita na. Walaw ra'ayta syaksan, waqifan, fakatabta fi warakatin ijlis, fa innahu la yusamma kalaman and dan nahwiyin. So ganun din. Ba, may nakita kang tao nakatayo, kumuha ka ng papel, sinulat mo doon, ijlis, maupo ka, tapos pinakita mo sa kanya, pinabasa mo sa kanya, yung sinulat mo na yun, technically hindi yun speech. Yun ay karatula o senyas pa rin.
Pero nga, kung maintindihan niya ito, kung nabasa niya, para sa kanya nagiging speech, pero sa iyo mismo, hindi siya speech. Limada, bakit? Li'annahu laysa bilafdin, dahil hindi ito pananalita na nanggagaling sa iyo. Huwa yusamma kalaman fi syar'i, wa yusamma kalaman indal fuqaha. Sa bagaman itong ganitong pagsenyas ay may tuturing sa ibang larangan. Halimbawa sa Islam, maaring may turing na ito na kalam, pananalita. O sa mga fuqaha, maaring may turing na ito na kalam sa mga fuqaha. Kasi naiintindihan natin Sa ibang larangan, ito ay speech. Nagtanong ako, sinong nagadan? Ngunguso si Yasin. Niniintindihan ko si Rashid pala, siya lang naman tinuturo niya. Pero sa grammar, hindi siya speech. Kasi nga speech nga, parts of speech kahit sa English, di ba? Parts of speech, pareho lang. Lakin la yusamma kalaman fi istilahin nahwiyin, pero strictly grammar ang pinag-usapan, hindi ito pananalita. Wa illa fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-wasiyata maktubatan kal-wasiyati al-mantuqa. Na dahil nga dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon sa isang hadith, ang wasiya ay dinulot niya na ito ay isusulat na para bang ito ay pananalita na sinasabi. Ito ay nasa format o syntax ng pananalita na sinasabi. Ang ibig sabihin dito, ang wasiya, yung last will, parang ganun, o last will and testament, isinusulat yun ng mga paragraph, binubuo ng mga sentence, sa paraan na kung paanong nagsasalita ang tao. Hindi siya ginagawa ng flowchart, alam niyo yung flowchart, o graph, hindi ganun. Flowchart, di ba? May square, tatay. Pag namatay siya, mapupunta rito sa mga magmamana niya, yung mga anak, hindi ganun. Sinusulat siya bilang salita. Isinulat siya sa paraan na kung paanong nagsasalita ang tao. Hindi siya ginawang mathematical, hindi siya ginawang formula, hindi siya ginawang flowchart, hindi siya ginawang graph. Ginawa itong kung paanong nagsasalita ang mga tao, alhamdulillah. So ganun kahalaga itong grammar. Na dito, meron dito actually mukaddima, pero isisingit-singit lang natin ito. Kasi boring ito baka tatama rin yung kambal dito. Singit-singit lang natin. Dahil nga, sinabi ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah, syempre nagsimula siya sa muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fa yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz kitabun fussilat ayatuhu. Sinabi ni Allah sa Quran, ito na yung introduction ni Sheikh Al-Uthaymin. Ang Quran daw ay aklat na nilinaw ang mga aya nito. Nilinaw sa pamagitan ng kalam na naiintindihan ng tao. So ang Quran, kalamullah, salita ni Allah, pero naiintindihan ng tao. Ibig sabihin, dito pa lang sa aya na ito, kung ano ang grammar na nauunawaan ng mga tao sa wikang Arabic, inna anzalnahu
Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, sa Surah Yusuf, di ba? Tunay na ibinaba namin ng Quran sa wikang Arabic para kayo ay mag-isip. Ibig sabihin, the fact na nagmumuni-muni ang mga tao sa kahulugan ng wikang Arabic, ibig sabihin naiintindihan nila ito. At ito nga, bagaman kahit ito ay nasaan yun ng pagsulat, binabasa natin sa mushaf, at yung grammar, sa grammar technically yung nakasulat, hindi speech. Pero kapag binasa na natin ito, nako-convert ito sa speech. Kapag binasa natin, kaya ito ngayon ay nangungusap na sa ating mga puso. At walang anumang paraan ng pagsenyas o kumbaga pagsulat na magagawa ng tao ang maari makapangusap sa puso ng ganitong paraan na mufassal liban na lang sa pananalita kahit ito ay nakasulat. Kaya sinasabi ng mga halimbawa yung mga sa kultura kasi di merong iba't ibang mga paraan kung paano ina-express ng tao yung kanilang culture. Sa kanta, sa pagsayaw. Sinasabi nila yung sayaw daw ay isang expression din ng kultura ng tao kasi nag-i-evoke daw ito ng emotion. Pero kahit ang sayaw, hindi niya kayang mag-evoke ng emotion at magparating ng message na katulad ng pananalita na nakasulat. So halimbawa, di ba? Yung message mo, isasayaw mo. Malungkot ako kasi namatay yung nanay ko. Paano mo isasayaw yun para maintindihan ng mga tao? Diba? Hindi mo magagawa yun. Pero kung pananalita, either nakasulat ito, o naririnig mo, o pananalita na kahit sign language, maintindihan mo eksakto kung ano ang kahulugan. Maintindihan mo eksakto kung ano ang kahulugan. Kaya nga, kitabun fussilat ayatuhu, Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Ito ipinahayag bilang Quran sa wikang Arabic para sa mga tao na nakaalam. Sinabi ni Allah, bilisanin Arabiyyin mubin, ang Quran na ito ay ipinahayag sa wikang Arabic na malinaw. Fal-Arabiyatu hiyal lugatul lati istafahu Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala ala sairil lugat. Pinili ni Allah ang wikang Arabic para dito ipapahayag ang Quran, hindi dahil sa superior ang mga Arabo. Yung nga palagi ko sinasabi sa inyo, walang kwenta ang mga Arabo kung tutuusin. Pero naging marangal sila sa pamagitan ng Islam. Fakarramaha wa syarafaha wa anzala biha akhir wa ajma'a risalatis samai ilal ard. Sa pamagitan ng Arabic na ito na hinirang ni Allah, pinarangalan ni Allah, ibinaba niya ang kahuli-hulihan at kumbaga pinaka-kompleto o pagkakakompleto ng mensahe na ito na mula sa langit patungo sa lupa. So ganito kahalaga ang Arabic. At sinimula na nga natin ito, alhamdulillah, sa kahulugan ng Al-Kalam. Kasi sa pamagitan nito, maiintindihan natin talaga kung ano ang ibig sabihin ng pananalita. At mula doon, makukuha na natin yung mga aral na may kinalaman dito. Nang sa gayon, hindi halo-halo. Ngayon nga kanina, na-distinguish natin, di ba? Ang speech ay hindi katulad ng mathematical formula, hindi ito katulad ng flowchart, hindi ito katulad ng mga chart, hindi ito katulad ng karatula sa kalsada. Bagaman ito ay naiintindihan natin o merong kahulugan, hindi ito kasing epektibo ng pananalita na naririnig natin o nababasa o nakikita. Alhamdulillah. So totally natin ito bukas, inshallah. So sinisimulan pa lang natin yung pagtalakay dito. Pero nga, from time to time, dadalawin natin yung aklat na Madina Arabic. Kasi mula doon ma-apply natin yung mga natutunan natin, inshallah. So dapat may notebook kayo, yung sinasabi ko palagi. Gumawa kayo ng dictionary. Kasi kailangan natin ng lumawak yung ating vocabulary, inshallah. Kasi kung di malawak yung ating vocabulary, kahit kabisado mo yung grammar, wala kang paglalapatan. Meron kang baril pero wala kang bala. Kailangan mo ng bala.
Kailangan mo malaman anong ibig sabihin ng kataba, karaa, jalasa, mga ganong bagay. Dito pa lang sa aya na ito, di ba? Yung kitab, ano ibig sabihin ng kitab? Aklat. At nalalaman natin ang kitab ay cognate o salitang nanggaling sa salitang kataba. Nanggaling sa salitang kataba. Ibig sabihin ng kitab ay sinusulat. So mula roon naunawaan natin siya. Fussilat. Ito ay galing sa salitang fassala. Fassala, ibig sabihin, nilinaw, pinaliwanag. Fussilat, ibig sabihin, isang bagay na ipinapaliwanag. Isang bagay na pinapaliwanag. Kung meron kang ganong grammar, meron kang ganong vocabulary, di magkakaroon ka ng idea kahit papaano sa kahulugan ng mga bagay-bagay, inshallah. So tutuloy natin ito bukas, inshallah. At panimula pa lang naman ito. So itong introduction ni Sheikh Al-Uthaymin, mahaba yung introduction niya actually. Kaya sisingit-singit na lang natin doon sa pagtalakay niya doon sa kalam, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.